Praise God. Praise God. God is good all the time. And all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Liloan sa probinsya ng Cebu. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Liloan. Mahimutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 85 kabanata, ang talata po ay siya. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingon. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. At sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglinga. At sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglinga. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at aming idinudulog sa iyo ang lahat naming karumihan, ang lahat naming kasalanan. Ikaw pong maglinis, magbago at pawit ng lahat ng ito sa magitan ng banal na dugo ng aming man. Sabang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Liloan sa probinsya ng Cebu. Aming panalangin ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Liloan ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Ang aming panalangin ay maitatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Liloan. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa tinugon at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 43 kabanata. Ang talata po ay 29 hanggang 34. Pagkakita ni Jose kay Benjamin, siya ay nagtanong, ito ba ang sinasabi ninyong bunsong kapatid? Pagpalain ka ng Diyos, anak. Hindi mapaglabanan ni Jose ang kanyang damdamin. At halos siya'y mapaiyak dahil sa pagkakita sa kanyang kapatid. Kaya siya'y pumasok sa kanyang silid at doon umiyak. Nang mapayapa na niya ang kanyang kalooban, naghilamos siya
lumabas at nagpahain ng pagkain. Si Jose ay ipinaghaing mag-isa sa isang mesa at ang kanyang mga kapatid ay sa ibang mesa. Magkakasalo naman ang mga Ehipto sapagkat ikinahihiya nilang makasalo ang mga Ebreo. Kaharap ni Jose ang kanyang mga kapatid na sunod-sunod ang pagkakaupo ayon sa gulang. Nagkatinginan sila at takang-taka sa gayong pagkakaayos ng kanilang upo. Idinudulot mula sa mesa ni Jose ang pagkain nila at 5 beses ang dami ng pagkain idinulot kay Benjamin. Masaya silang kumain at nag-inuman. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matutunghayan ang pagdating ng mga kapatid ni Jose sa kanyang tahanan at kanyang nakita si Benjamin. Na ang sabi ng salita ng Diyos, hindi mapaglabanan ni Jose ang kanyang damdamin at halos siya'y mapaiyak dahil sa pagkakita sa kanyang kapatid. Kaya siya'y pumasok sa kanyang silid at doon umiyak. Biro niyo po. Nung pagkakataon na si Jose ay mawala, ibinenta ng kanyang mga kapatid patungo sa Ehipto. Ang edad po noon ni Benjamin hindi pa po malaki. Ano po ang diferensya po ng kanilang edad ni Jose at ni Benjamin hindi naman kalapitan. Ano po? Kaya medyo matagal talaga na bata pa si Benjamin at si Jose. At sa pagkakataong ito, ganap ng gobernador si Jose ng Egypt. Kaya yung kanyang damdamin na muling nakita yung kanyang kapatid ay nagdulot sa kanya ng labis na lungkot siguro sa pagbalik sa kahapon at kasiyahan sa kasalukuyan. Kaya siya'y tunay na napaiyak at nagtago siya dahil dito. Isang katotohanan po na ang emosyon ay regalo ng Diyos. Pero ang paggamit nito ay nakasalalay sa ating kaunawaan. Paano natin ginagamit ang ating mga emosyon? Sino ang marapat na magdesisyon? Tayo o ang ating emosyon? Alam niyo po, napakahalaga na ating maunawa na samantalang ang Diyos ang nagkaloob sa atin ng pakiramdam, hindi marapat na higit yung ipinagkakaloob natin na pahalaga sa ating pakiramdam kaysa sa sinasabi ng Panginoon. Huwag po nating kakaligtaan ng pag-asa. Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa mga bagay na hindi nakikita, pero inaasa. Hindi dahil may nararamdaman tayo. Ako po yun ang lagi kong sinasabi. Hindi dahil meron kang malakas na pakiramdam, ang Panginoon ay yun. Alam niyo po, napakahalaga na ating maunawa. Ano ba yung ipinagagawa ng Panginoon sa atin? At napakahalaga na ang ipinapagawa sa atin ay base sa katotohanan. Base sa itinalaga ng Panginoon. Walang dapat na lalabagin sa sinasabi ng banal na kasulatan.
At alam niyo po, ito'y nagdadala para sa akin, ito po'y nagdadala ng kapanatagan, kapayapaan na ang ginagawa natin ay ang itinalaga ng Diyos. Yung sinabi ng Panginoon. Sa ganitong paraan pa, mga kapatid, tayo ay hindi mababagabag. Papanatag tayo at may kasiguraduhan na gaganapin natin ang utos ng Panginoon. Mga kapatid, nais ko pong tawagan ng bawat isa sa atin na magbantay sa mga nararamdaman. Alam niyo po, isang katotohanan na kapag tayo'y nanangan sa ating pakiramdam, pwede tayong malinlang ng kaaway. Kasi napakadaling magbago ng pakiramdam. Pero ang katotohanan na nakabase sa salita ng Diyos ay hindi mo maaring iwalang bahala. Hindi mo maaring basta-basta palitan. Kasi itinalaga ng Panginoon. Alam niyo po, ako nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa aking pagbubulay ng salita ng Diyos, maliwanag na pinatutunayan ng Panginoon na siya lamang ang marapat na pag-alayan ng pagpupurit, pagsamba. Sapagkat batid ng Diyos ang lahat ng panahon. Hawak ng Diyos ang lahat ng sitwasyon. Kaya hindi po tayo marapat na mag-alala, matakot, mangamba. Kailangan lamang po nating pumanatag. At alam niyo, may kasiguraduhan kung tayo ipapanatag. Pangako ng ating Panginoong Yahweh, hindi kita iiwan, hindi kita papabayaan. Kung ito po makukuha ng isang tao na walang ganap na pananampalataya, puro ang balik niyan sa Panginoon, sabi mo. Pero bakit ganito? Hanggang ngayon, wala. Hanggang ngayon, kulang. Mga kapatid, dapat maging maliwanag sa atin ito. Ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa atin ay hindi bed of roses. Sa kahit na anong sitwasyon, sa kahit na anong panahon, may posibilidad na yung akala nating tama, kung hindi ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos, mamamangha tayo nalinlang ng kaaway. Ito po yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Yung pang-araw-araw na pagbubulay, araw-araw na pagbabasa, araw-araw na pagtitiwala sa Panginoon. Kasi po mga kapatid, hindi naman pwede na nagbabasa ka ng salita ng Diyos tapos maluloko ka. Naku, napakahalaga na ang pinanghahawakan ng kahit na sinong nananampalataya, sinabi ng salita ng Diyos. Alam niyo po, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat yung mga kautusan ng ating Panginoon sa inyong lingkod. Alam niyo po, isang beses lang ako inutusan na bumili ng ticket nang wala akong pera. Pero, nag-supply ang Panginoon. Kaya alam niyo ako po, samantalang malakas ang loob ko na ang God is our Jehovah Jireh.
which means the Lord will provide. Alam niyo po, kung ang Diyos ang magkakaloob, ang Diyos ang magpapala, naku, sinasabi ko po na huwag mag-alala kung ako po, alimbawa, supposedly, una akong makakatanggap, halimbawa po ng blessing, no? Pero sasabihin ko na, sige po, unahin na muna yung iba. Kung ganun po ang aking gagawin, halimbawa po ito, okay? Hindi po ito pa kwento kutsero, hindi ito pagmamataas sa akin. Kung ito po yung aking gagawin at aking ipagkakaloob doon sa mga nangangailangan, aba, ito'y tunay na pagtitiwala sa Diyos na buhay. Ito'y buong pusong pag-angkin sa kanyang pagkilos ng may kapangyarihan. Mga kapatid, tayo po ay nasa pagkakataon pa na hindi pa naipapahayag ang katotohanan ng kung sino yung itinalaga ng Panginoon. Pero ay nahahayaan niyo po na aking ideklara at salitain ang pagpapalang walang katulad sa taong nag-ingat sa iyo po, Panginoon. Panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa kami po'y nagpapasalamat sa pangunawa na inyong ibinigay. Hiling namin na kami ihatid mo sa iyong katotohanan at katwiran. Mapawi ang anumang kasinungalingan ng kaawit sa pangalan ni Jesus. Ipahintulot mong taglay namin ang kakayahan na mabatid ang dakilang kaloob ng amin. Lord, ang aming hiling, walang anumang hindi naaayon sa katotohanan ng magagal. Ang lahat na ito ay ayon sa iyong itinalaga. Ang aming hiling, Panginoon, sa bayan ng Lilok, ito po ang magpala, magkaloob ng lahat nilang pangangailangan. At hiling din namin na paunlarin mo ang bayan ng Lilok para sa iyong kapurihan at kalwalhatian. As we also pray and declare the blessings of the Lord Almighty to fulfill the purposes of God. Lord, amin din itinutulog sa iyo aming mga missioner, yung aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Ayan mo sila magkaroon ng pagkakataon na tanggapin ang pangunguna at kapangyarihan sa pangalan. Lord, sa hindi namin ipinagkakatiwala ang lahat ng pagkilos patungo sa katapatan at kapangyarihan. Hayaan mo, Panginoon, na ito'y mataglay ng mga naglilingkod sa iyo. Lord, you called us to be the launching pad of the gospel, a missionary, sending country, the America of Asia, in the height of its glory. Dasal namin, Panginoon, ang iyong pagsama, pangunguna sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa amin. Kasandin po namin ang pangunguna mo at pagkakaloob ng walang katulad na pabot. Habang amin din idinudulog sa iyo ang pagkatatag ng altar ng aming man. As we also pray for the fulfillment of your purposes, Father, that we will walk in your righteousness. Lord, namin din idinudulog sa iyo ang bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Dasal namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong Santong Espiritu. Sa tuwing ipapahayag ang iyong salita, dadaloy ang iyong Espiritu at kapangyarihan. As we also declare the opening of the wells of heaven, Father, cause your servant to take hold of the
overflow and bring us to the realization as to what to do with this blessing. We also declare your peace, your strength, your wisdom as we continuously walk in the righteousness of our Lord Jesus Christ. We will lack nothing. Maraming salamat ang aming pag-asa. Tinubon niyo, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Tagal po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirap, sakit, karamdaman. Tayo dudulog lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos, walang imposible. Sa pagkakataong ito, yan niyo po salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahin. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this no house and not with parking, with a no vehicle and with a flourishing business. In Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama po nating ideklara. Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.